Basta na mga ka-Techi, welcome to Techi's One. So pag-uusapan naman natin ngayon kung how to register to my.sss. Okay. Una, sign in tayo sa www.sss.gov.ph. Okay? Since wala pa tayong user ID and password, i-click natin yung not yet register in my.sss. Click here. Okay? Sa online member user ID registration, may 5 kayong pagpipilian. So, hindi nyo alam kung ano-ano yung mga pagpipilian na yan. So, bibigyan ko kayo ng idea. Una, yung for savings account number, Citibank Cash Card, UPB Quick Card, Unit ATM saving account number, register yung SSS. So, sa pag-click nito, ang kailangan nyo lang lagay dyan, yung savings account number nyo, at Citibank Cash na current account number, UPB Credit Card account number, o Unit ATM 7 account, register ng SSS. Okay? Lagay nyo rito. Then, next ang gagawin nyo, kung anong word na lumabas yan, i-type nyo lang dito, click yung accept, and submit. Paano naman kung pinili nyo yung mobile number register ng SSS? So, ang gagawin nyo lang dyan sa portion na to, ilagay nyo lang yung mobile number ng register sa SSS. So, kaparehas lang yan. Enter nyo lang yung word na lumabas dito. Then, accept. Click nyo lang to accept the terms of the service. Then, submit. Yung pangatlo, yung for UMID card. Okay? Sa UMID card, kailangan natin yung UMID card PIN code. Okay? Or, mother's maiden name reported in the ESIC UMID card application form. Okay? Mother's maiden name, okay, pangalan ng nanay ng pagkadalaga. Okay po. Then, ilagay ulit din natin kung anong word na lumabas dito. I-type lang natin. Check natin, accept the terms of service, then submit. Next, kung pinili naman natin for employer ID number o household employer ID number, lagay lang ulit natin dito. Click lang natin yung lumabas na word dito. Check yung accept the terms of service, then click submit. Okay, and the last, yung for payment reference number o SPR number, payment transaction number. So, ilagay lang natin dito. I-type natin kung ano yung word na lumabas dito. Check, accept the terms of service, then submit. Okay? So, isa 5 na yun, pare-paras lang ang laman nito sa online member user ID registration. So, remember lang, paglagay natin SS number, double check natin kung tama. Then, email address. So, remember lang sa email address, dapat ilalagay natin dito yung valid and active email address. Okay? Para sigurado tayo kung valid o active email address yan, mag-sign in na tayo sa ating electronic email, either Yahoo o Google, para malaman natin kung active pa ba siya o hindi natin nalimutan yung password. Okay? Kasi once na nilagay natin dyan ay hindi valid o active email address, magpapadala si SSS na notification email, hindi na natin mabubuksan yon. O sa maganda, buksan muna natin email bago ilagay natin dito. Okay? Then, i-confirm natin yung email address. Copy lang uli natin yan. Then, next, preferred user ID. So, may format siya. Ang length niya must be 8 to 20 characters. First character must be alphabetic. No special character except underscore. Okay? Example yan yung 1 underscore cruise 1, 2, 3, 4. Kung mapapansin nyo, first character niya is alphabetic. Tapos, ang length niyan between 8 to 20 characters. So, halimbawa, ilagay natin na user ID. ABCDEF 12. Tapos, ulitin lang na ulit natin. ABCDEF 12. Okay? Kayo na pong bala kung ano gusto yung user ID. Pero kadalasan, ang ginagamit yan, kung ano yung email address mo, yun, tanggal mo lang yung @gmail.com, yun na yung user ID mo. Okay? Then,
Next, lagay natin yung surname o last name, given name, then middle name. So, may nagtanong sa akin, paano kung walang middle name? Gawin na lang natin blanco yan since yung middle name ay walang asterisk na pula, ibig sabihin hindi siya mandatory. So, blanco lang natin yan. Then, lagay natin yung birth of date, then yung mailing address. Okay? Next, once na sinabit na natin yan, so makaka-receive tayo ng you have successfully submitted your SSS web account registration application. So nakalagay dyan, kindly check your email for the system notification. So okay nyo lang yan, then pupunta tayo sa email. So check natin yan yung SSS web registration. Pag ganito na-receive yung email, na kung saan sinasabi niya ay SSS website was unsuccessful due to the following reason. So ilalagay naman yung reason kung bakit. Katulad nito, bakit unsuccessful? Yung mobile number you enter is not the same in your SSS records. Okay. So ano gagawin natin dito? So punta na kayo sa pinakamalapit yung SSS branch, magdala kayo ng valid ID, then ipaayos nyo to sa kanilang SSS personnel. Okay? Just in case, ito naman na-receive nyo. Ang nakasabi, thank you for your registering in the SSS website. Merong user ID, ibig sabihin niya, successful po. Okay? So, laging tatandaan kung ano yung user ID nyo. And then remember, meron tayong 5 working days para i-activate itong ating nagawang user ID at saka yung password. Paano pag-activate? Click lang natin itong word na clicking here, then lalabas na ito. So, tandaan pa paano ba paglagay ng password. So, may format siya. Length must be 8 to 20 alphanumeric characters. First character must be alphabetic. No special character and must be different from the user ID. Okay. Ano ibig sabihin nun? Kung ang user ID mo ay JD Cruz 08, okay, that, hindi yan ina-allowed as gagamitin mo sa as password. Okay? Basta ang password mo, 8 to 20, tapos ang first character mo ay alphabetic. Walang problema. At wala rin siyang special character. Okay? Once na ilagay yung special character dyan, ulit yung password, then submit. Okay? Yan ay makikita nyo. Okay? So, nakaregister na kayo sa my.sss. So, pwede na kayong mag-loan ng salary loan. Okay? So, kung gusto nyong malaman kung paano mag-apply online para sa SSS salary loan, click the link down below para malaman nyo kung paano mag-apply ng SSS salary loan. Kung bago lang kayo sa aking channel, please don't forget to hit like and subscribe and hit the bell notification button para updated kayo sa mga bagong video ko.